Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon ito, si dating Pangulong Duterte po, nung hearing pala doon sa Senate, naihi po sa nervyos. So sabi niya nung iba, alin ang hindi kinaya ni Digong? Yung nervyos o si Risa Ontiveros? Buti pa, panoorin na lang natin yung video. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Si Risa pa talaga rambling, ha? Specific ang law. Guilt is personal. Diyan siya galit na galit, eh. Kasi nga pinaaako sa kanya yung pagkamatay nung 20 anyos yung sinasabi sa inyo na victim of mistaken identity, but apparently he was eliminated. Sabi ng investigator doon, no? Malinis to, ah. Mistaken identity ito. Kasi una, ginigiit pa kasi talaga na itong taong ito, positive siya talaga yung ganun-ganon. Eh nung ma-check, hindi addict, hindi nag-addict. Tapos walang drugs na nakuha. Hindi rin naman makapanlalaban kasi wala naman ding baril na nakuha. O, yung taga-tanim, hindi nakapagtanim. Kalaunan, inamin na rin nila na mistaken identity. Collateral damage. Doon po ako pesteng-peste talaga eh. Noon, sabi ko na music to my ears eh. Pero nung parami na ng parami yung mga nadadali ng ganyan lang, diba? Lalo na yung mga natutulog na mga bata sa bahay, yung mga naggagawa ng mga assignment nila sa online class, mga nag-aaral, Diyos ko, madadali ng bala. O, dahil yung ginawa nilang pagpapatupad, Diyos ko po, bara-bara na lang. Inspired sila kay Duterte gawin yun eh. Ngayon na ito, tingnan nyo ha. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige. May abogado sa likod ni Risa Ontiveros. Tanong ka muna ngayon before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly. So akala niya ho kasi, ako in my understanding ha, kung bakit siya nag-outburst dyan, hindi niya akalain kasi na merong ibabatong mga tanong sa kanya, base ron sa kanyang mga pag-amin, may ipa-follow up. So, he admitted the general, di ba? Tapos biglang ibabato nito nila Risa Ontiveros specific. Actually, isang pangalan yun, nagalit na si Duterte nun dyan eh. Kasi nasabi niya, the guilt is personal. Hindi mo pwedeng ipaasa yan. Talagang ganun. Kasi ibig sabihin, hindi naman ako ang pumatay doon. Pero bakit mo sa akin ipapaako yan? Bakit po? Diba? Bakit ganun na lamang ang reaction dyan ni Duterte? Balikan nyo to. Perjury. That is a crime. Okay. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative. Subornation of perjury. Perjury. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Exactly. Diba? Under oath yung tao. Hindi niya na kailangan ang affidavit ni Grijaldo. Transcript na lamang po ng hearing ng Blue Ribbon Subcommittee na under oath po si Grijaldo, si Colonel Grijaldo. Okay? So rito, yung ginawa ni Risa Ontiveros, ibinabalik lang rin po sa kanya or the same technique lang din, shall I say. Na total umamin ka naman na sa pangkalahatan, isa-isahin na natin. Inaamin mo ba ito? Inaamin mo ba to? Inaamin mo ba to? Yun po ang ayaw ni Duterte. Ang kanya po, ang lakas ng loob niya lamang, alam niyang hindi siya makukulong ng ganun-ganun lamang ng dahil po
Amin siya, nag-take siya ng full responsibility ng government's policy, the war on drugs. Kaya lang nung pinangalanan na ni Risa Ontiveros, doon siya nagalit. Kasi nga, ano yun personal yung guilt, sabi nga niya, di ba? Oh, pagka inamin niya yon, wala na po tayong kailangan pang any further evidences. Ito na ang Duterte umamin. Hindi lang inako ang full responsibility, inamin na rin po niya ang responsibilidad sa pagkamatay ng tao. Tapos yung iba pa uli, ganun, di ba? And so on. Sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez. Yan. 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? Tingnan nyo reaction niya, ha? You know, ma'am, can I ask for a recess of... Diba? Kita niyo yung biglang pagbabago ng itsura niya, eh. Ano? Ma'am, Ito, atas pa natin. Mistaken identity. Do you take responsibility for his death? you know, ma'am, can I Diba? Mapapansin nyo, ano na yung, hindi niya na alam kung nasasagot niya, eh. Plus yung emotion niya mismo, iba na yung kalabog ng dibdib niya, eh. Tignan niya, namula na. ask for a recess of... It's all right, Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. Diba? So, nagwiwi. Eto ngayon yung pagbalik niya. Ako do sa nervous dito. Naihi ako doon sa nervyos dito. Ano, parang pwedeng putulin to, eh. Naihi ako doon sa saan? Sa tanong ni Risa Ontiveros. 'Di ba? Bakit ka naman naihi? Kasi ninenervyos. O ninenervyos dahil doon sa tanong. 'Di ba? Kasi napakabigat naman po talaga yung tanong na yun, eh. Opo, na back to you talaga siya. Biglang nag-ano ng recess, eh. Hindi si Duterte sa part na yan, he lost his composure. Yung paloko-loko, kasi nung mga una, nakukuha niyang paglaruan yung hearing, eh. Nakukuha niyang paglaruan sila, eh. Kaya nga patawa-tawa lang si Salpanelo sa tabi, diba? Pero nung bandang huling yan, tinira na siya ni Ontiveros, specific na yung tanong. Total, umamin ka na lang din naman. So, inaako mo na rin ba yung pagkamatay nito, ni ganito, na biktima ng mistaken identity? Eh, pagka umuo siya, yari. Diba? Sabi ko nga, pwedeng on the spot na, eh. Diba? Na magsampa na kayo ng kaso, may piskalya, diba? O kung ubra na i-citizens arrest na si Duterte, total, umamin na. Ano pang gagawin na pangailangan? Heinous crimes yan. Yung mga akusasyon sa kanya. Diba? Alam niya yun, delikado. Ayun, nag-ask ng recess. Paano to kapag inaresto na? Diba? Paano kapag nandiyan na yung ICC? Sabi niya, ang gusto niya yung ICC ang pupunta sa kanya at mag-serve ng warrant of arrest niya. Hampas siya sa mukha nila yung warrant of arrest. Paano pagka si Waldy Carbonell po, no? Paano pag si Waldy Carbonell ang kung nagkakamali, napanood ko na sa isang vlog niya, ang gusto niya nga mangyari, siya mismo magbo-volunteer na siya ang mag-serve ng warrant of arrest ni Duterte. Di magkakaharap sila, di ba? May hamunan sila dati. Ay, nako, alam nyo na. Alam mo, totoo yan, eh. Nakakaawa yung mga pulis na,
na nagamit. Kaya sinasabi niya na, mahal ko ang mga pulis dahil ang pulis, kapag nasuspende, diba? Pag nasuspende ang pulis, wala nang sweldo yan. Putol na. Kaya ang ginagawa ko, bawa may namatay, yan, yung mga mga biyuda, ang ginagawa ko sa kanila, kinukuha ko. Ginagawa ko ang mga casual sa munisipyo. Sabi niya, hindi niya ng trabaho. Kung mahal niya yung mga yun, di ba? Bakit naman kasi kinakailangan na magbigay ng mga ganyang klaseng mga kautusan? Lalo na ngayon, tingnan mo na naging presidente. Wala naman kasi talaga siyang ginawa na pigilan yun. Sana nung may mga isa o may mga dalawa o hanggang 10 insidente na pare-pareho na po, tragis, ini-EJK na ng mga pulis. Kasi meron naman palang, di ba dapat niya pinaimbestigahan niya yun inalam niya yun. Para nalaman niya sana na merong quota system ang pulis, ang PNP. Kada detachment yata yun ng nila, quota nila. Dapat sana inalam niya yun. Di na-cancel niya yun, napatigil niya yung quota system. Kasi paano kung yung lugar is safe? Paano kung yung lugar ay tahimik talaga? Di ba? Maghahanap kayo ng record ng mga adiktos dati na nagparehab na. Katulad nung ilang mga nagsalita doon sa hearing sa Quadcom na nag-rehab na yung kanilang kaanak, tumigil na ng mahabang panahon. Tapos nung mag-operation ng war on drugs, pinuntahan ng mga pulis. Kunwari kakausapin, tapos pinalitaw, patay na, pinalitaw na ng laban.